Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, pakibati nyo nga po yung katabi nyo ng mapagpalang umaga po. Ayan, so nakatapos na po tayo ng kalahati ng ating taon. Amen po ba? Ayan, so parang ang bilis po ng panahon, no? Parang dati kakasimula lang natin ng taon, ngayon nasa kalahati na po tayo. So grabe po yung ginagawa ng Lord, hindi lang po sa church, pati sa buhay ng bawat isa. And hopefully po, sama-sama pa rin po tayo na makita yung plano ng Lord para sa church at sa pamilya natin. Amen po ba? So kung babalikan po natin for the past 6 months, we're always building the right foundation. Tama po ba? But for this, ayan po, para sa next half of this year po, tapos na tayo to build eh. Tapos na tayo in building. Ngayon naman po, we are unveiling the truth. Ayan po, unveiling the truth because sabi po dito, the absolute truth shall set you free. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, the truth shall set you free. Kasi po sa mundo, maraming klase ng katotohanan. Maaring itong bagay na to totoo sa akin, pero hindi totoo para sa iyo. Itong totoo na to ay hindi totoo para sa akin. So maraming klase po ng katotohanan, pero pag-uusapan natin, kasi tatandaan po natin, madali pong malaman alin ang totoo sa hindi totoo. Madaling malaman ano yung tama sa mali. Pero ano po yung mahirap? Alamin po yung tama sa parang tama. Yun po yung kailangan nating malaman, yun yung kailangan nating matutunan. Hindi porket ito yung katotohanan na sinasabi ng mundo, ito na yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. So aalamin po natin, kaya po unveiling the truth. Ano yung mga katotohanan na gusto ng Lord na malaman natin sa ating buhay? And for this morning, hindi ko na po papatagalin pa, for this morning, we will talk about promising truth. Develop in the dark. Wow, grabe Pastor, develop in the dark. Naranasan na po ba natin to? Na parang nagkaroon ng promise ang Lord sa iyo, pero parang walang nangyayari. Diba, kung kailan ka nag-serve sa Lord, kung kailan mo kinumit yung sarili mo sa Lord, Lord, I will follow you. Bakit parang kailan pagumulo lahat ng pangyayari sa buhay mo? Today, I want to speak to those of you who feel like you're waiting. Waiting for the promise, waiting for the breakthrough, and waiting for the sun to shine. Maybe you receive a word from God, pero hanggang ngayon, wala pa rin ito. Let me encourage you, development happens in darkness. Yung feeling mo parang ang dilim-dilim na, pero ang ginagawa lang ng Lord, dinedevelop ka niya. Inihahanda ka ng Lord para sa isa niyang malaking pangako para sa iyo. Just like in Genesis chapter 1, God said, let there be light. Diba? On day 1, pero yung araw, buwan at mga bituin, lumabas lang nung day 4. Kung titingnan po natin, there is always a delay between God's promises and fulfillment. And in that delay, God is not inactive. He is developing you. Naranasan na po ba natin yun na may pangako ang Lord pero yung fulfillment hindi agad-agad nangyari. May word ang Lord, pero yung kaganapan hindi agad nangyari. Balikan natin, may promise ang Lord sa Israel na magkakaroon ng Messiah. Pero hindi yun nangyari next year, next 2 years. Ang daming taon, silent years ang nangyari bago nagkaroon ng kaganapan. And minsan baka nandun tayo sa silent years na yun. Na feeling natin parang tahimik ang Lord. Na feeling natin parang wala ang Lord. Na feeling natin parang tulog ang Lord. Pero sabi doon, hindi po inactive ang Lord. It is not His delay. It is His process for us. It is His developing phase for us. Ngayon po, pag-uusapan natin ang isang character sa Bible. But before that, I want to pray. Manalangin po tayo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God. Lord, maraming salamat for this privilege to be used by you, Panginoon, as your mouthpiece, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw ang maitaas, Panginoon, Lord God, sa mga oras na to. Ikaw ang makita sa aking buhay, Panginoon, Lord God. Lord, hindi yung prepare ko, Panginoon, hindi yung inaral ko, but Lord, yung mensahe mo, Lord God, ang mag-strike sa puso ng bawat isa, not only here in the church, but also in online, Panginoon, Lord God. Lord, magbago ka ng buhay, magbago ka ng pananaw, Panginoon. Ang lahat ng ito, sa iyo namin pinagkakatiwala
In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. We will talk about one character in the Bible na talagang binigyan ng pangako ng Lord. Binigyan ng pangarap ng Lord, pero hindi agad nangyari. Hindi agad ginabukasan, nandun na agad yung promise ng Lord, hindi. And that is Joseph. Ayan, kilala po natin si Joseph the Dreamer. Ayan. And sa kwento po ni Joseph, kung babasahin po natin in Genesis, meron po tayong tinatawag dito, Joseph wore 4 coats. Una po dito, the promise coat, the slave coat, the prisoner coat, and the destiny coat. Sabi po dito, eto po, these coats weren't just clothes. They were classroom. Each season had a divine purpose. Let's follow this journey parallel sa creation ng Genesis. So, ngayon po medyo may konti tayong pag-uusapan. Etong buhay po ni Joseph, yung kanyang pangarap, yung ipinakitang dream sa kanya ng Lord, aaralin natin parallel sa creation ng Lord. Ayan, so pag-uusapan natin yung creation ng Lord from Genesis 1 at sa buhay ni Joseph. Are we ready? Are we ready? Kasi po, ito po lagi ko pong sinasabi pag nagpipreach po ako. Ako po yung klase ng pastor na nakadepende po sa tao yung haba o yung bilis ng preaching ko. Pag hindi po nagsasalita yung kausap ko, humahaba po yung preaching ko eh. Pag hindi po active yung mga nakikinig, humahaba po yung preaching ko. Kaya nasa sa atin na po yung kung buong maghapon tayo dito. Amen po ba? Amen. Ayan, so ready na po. So basahin po natin in Genesis chapter 1 verse 2, sabi po dito, the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering. Ito po yung pagpapakita, minsan maranasan po natin to na kahit sa dilim, akala natin nandun ang Lord, pero the Lord, the Spirit of God was hovering. Nandun po ang Lord. Feeling natin nasa dilim tayo, feeling natin wala tayong makita. May pangako ang Lord, pero parang hindi ko makita, Lord Lord, may word ka pero bakit nung ginalawan ko, parang walang nangyari? Nung Genesis chapter 1, before the creation, sabi dito, the earth was formless, empty, and darkness. Pero sabi ko nga po kanina, in those dark times, doon tayo dine-develop ng Lord. In those parang walang-wala tayo, kasi tatandaan po natin, mas madaling mag-create from empty, from scratch. Diba? Mas madaling kumilos, mas madaling gumawa from an empty or blank canvas. Mas madaling mag-paint sa black canvas and ganun po tayo ginagawa ng Lord. Yung feeling natin walang-wala tayo, ang ginagawa lang ng Lord, inihahanda niya tayo. Amen po ba? And unang-una po niyan, pasok tayo day 1. Punta tayo ng day 1. Anong ginawa ng Lord ng day 1? Illumination. Sabi po dito, promised without assurance. Ang sabi ng Lord in day 1, sabi niya, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Pero walang source yung liwanag. Imagine, balikan po natin, day 1, let there be light. Pero lahat ng source ng liwanag, ginawa niya pa in day 4. Stars, sun, moon, lahat po yun ginawa niya day 4. Pero saan? And minsan may ganun po tayo May promise ang Lord sa'yo. May word ang Lord sa'yo. Pero parang wala pang evidence. Pero parang wala pa yung, Lord, parang wala akong makita. Lord, talaga bang mangyayari to? Lord, talaga bang para sa akin to? Di ba may mga ganun tayong question kasi hindi natin makita. And yun po yung naranasan ni Joseph. Yun yung unang quote, the promise quote. Kung babalikan po natin in Genesis chapter 37, verse 3, sabi dito, now Israel loved Joseph. Israel is Jacob. Than all of his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Ito po yung gumawa si Jacob ng coat with many colors. Ano po ba yung pinapakita nito? Ito po yung favor and promise ng Lord. It represent the favor and promise. Bakit? Sa lahat ng anak ni Jacob, sabi dito, sa lahat ng anak ng Jacob, siya yung pinakamahal. Bakit? Ito yung anak sa katandaan Diba? Kaya sobrang favor ni Joseph. Sobrang favor ni Joseph. God gives us dreams and vision
of our purpose early on. But that doesn't mean we step into it right away. The quote represents potential and a glimpse of what's to come. You may receive a promise from God, but it often leads you into a journey, not instantly into fulfillment. Ibig sabihin, pag may promise ang Lord, hindi agad may fulfillment. It will always have a journey. It will always have a process. And may problema po sa quote na binigay kay Joseph. Yung quote po ay nanggaling sa lineage ng sinungaling. Di ba? Why? Kasi yung blessing na meron, yung favor na meron si Jacob, ay ninakaw niya lang sa kanyang kapatid. Kung babalikan po natin yung buhay ni Jacob, para makuha niya yung blessing ng tatay niya, nagpanggap siyang si Esau. So yung quote, yung promise, yung favor na binigay niya kay Joseph ay nanggaling sa lineage ng sinungaling. At minsan sa buhay natin may mga ganun tayo. Na parang, kaya yung mga nararanasan natin ngayon ay consequences ng ating past generations. Tama po ba? Mga bagay, yung sinasabing namamanang sumpa, mga generational curse, ay kahit hindi pa tayo pinapanganak, meron na. Pero tatandaan po natin ang katotohanan nang galing man ito sa maling generation, nang galing man ito sa kasinungalingan, lineage ng liar, ng sinungaling, ang katotohanan po ay ang Lord ay may pangako sa atin. Ang Lord ay may binigay na pangarap kay Joseph. At nung ibinigay ng Lord, babalikan natin buhay ni Joseph, nung ipinakita ng Lord, ito yung pangako ni Lord kay Joseph. Nung sinabi niya, hindi agad siya naintindihan ng ibang tao, ng mga kapatid niya. Nagalit pa yung mga kapatid niya at minsan may ganun tayo. Pag may ipinakitang vision ng Lord sa'yo, may pinakitang pangarap ang Lord sa'yo, hindi lahat ng tao maniniwala doon. Bakit? Kasi alam nung tao, minsan dahil kilala ka ng tao, naranasan po ba natin to na mas mahirap mag-share sa mga close mong tao kaysa sa mga hindi mo close? Why? Kasi kilalang kilala ka ng taong yun eh. Di ba? Alam na alam nila lahat ng meron sa'yo. Kaya nung nagkaroon ng binago ka ng Lord, nagkaroon ng pangarap ang Lord para sa'yo, hindi naniniwala ang tao. At normal lang po yun. Pag tayo po, inilalagay tayo ng Lord on a higher calling, it is normal na may maiinggit sa atin. It is normal na may hindi a-approve sa atin. Pero hindi ibig sabihin, hindi yun mangyayari. Di ba imagine, nung nagkaroon ng dream si Joseph, hindi naniwala ang mga kapatid niya. Nagalit pa. Even yung mga parents niya, hindi naniwala. Pero hindi po yun binitawan ni Joseph. Hindi yun binitawan ni Joseph. Ayan po. Sabi pa po dito, God speaks light before there is visible source. When God gives you a promise, it's not always accompanied by evidence. It's light without sun, vision without clarity, calling without credentials. Si Joseph po, nung binigyan siya ng promise ng Lord, sabi dito, binigyan siya ng panaginip, but no position. Hindi agad siya nagkaroon ng position. Sabi pa po dito, wala pa siyang credentials, wala pang platform, pero may pangako. At minsan yun po yung kailangan nating panghawakan. Kahit na ano pa yung sabihin ng ibang tao, kahit hindi ka pa paniwalaan ng tao, once the Lord has given you a promise, given you a dream, panghawakan po natin. Panghawakan natin. Sometimes we spiritually abort the promises because we want quick results. But if you don't abandon the Word, eventually the Word will change your reality. Diba? Yun po yung lagi kong sinasabi sa mga kabataan pag they will make a decision. Gagawa sila ng decision. Ano ba ang sinasabi ng Lord? Kasi minsan nahanap po tayo ng advices sa mga pastor, sa mga leaders. Parang gusto ko pong gawin to, parang ito po yung, Pastor, ano ba yung dapat kong gawin? At lagi ko pong sinasabi, pag may lumalapit po sa akin na ganun ang hinihingi, sabi ko, ano bang sinasabi ng Lord sa'yo? Maaring ako bilang pastor, ito yung sasabihin ko sa'yo. Ito yung, syempre, pahalagahan mo yung ministry mo, huwag mong pabayaan yung church. Pero ano ba yung sinasabi ng Lord sa'yo?
Ano yung word ng Lord? Bakit? Kasi pag may word tayo ng Lord, ano man sabihin ng ibang tao, hindi ka magda-doubt. Bakit? Kasi may word ka ng Lord. Malinaw sa'yo, clear sa'yo na may word ka ng Lord. At dapat ganun po tayo. Kung may word na binigay sa'yo ang Lord, panghawakan mo. Huwag natin hayaan na i-abort mo yung promise ng Lord sa'yo. Bakit? Dahil sa nangyayari sa buhay mo? Dahil sa sinasabi ng ibang tao na hindi mo yan kaya, hindi talaga yan yung calling mo? Pag sinabi ng Lord, kahit sino pa yan, hindi ka kayang pigilan. Yun po yung lagi nating tatandaan. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo matatakbuhan ano yung calling mo sa Lord. God often gives you light without source. Yun po yung, ayun nga po nung day 1 there will be light, pero walang source na binigay ang Lord. May vision, pero walang clarity. In Genesis 37, doon po nakita na Joseph receives a dream. May binigay na dream ang Lord, pero wala pang clarity. Wala pang kalinawanan. Even sa mga sinabihan niya nga nalabuan at nagalit pa sa kanya. In Psalms 119 verse 105, sabi po dito, your word is a lamp. Bakit? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, pag may word ka ng Lord, meron kang malinaw na direction. May malinaw kang gagawin. Kaya yun yung lagi nating hahanapin po in making decisions, gagawa tayo ng malalaki, maliliit na decisions, hanapin muna natin yung word ng Lord. Hanapin muna natin, Lord, tama ba itong gagawin ko? We must inquire to the Lord. Kasi uulitin ko, maaaring yung ginagawa mo ngayon ay parang tama, but the question is, yan ba yung pinagagawa ng Lord? Kasi kahit tama pa yung ginagawa mo sa mata ng lahat, kung hindi yan yung pinapagawa ng Lord sa'yo, nagkakamali pa rin tayo. In Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for. Doon po papasok yung faith. Na pag may promise ang Lord at wala pang evidence, wala pang assurance, ang meron tayo pananampalataya na ang pangako ng Lord kahit kailan, hindi pwedeng pigilan ng kaaway. Kaya ano po yung response natin? Believe by faith. Dapat maniwala po tayo ng may pananampalataya. Bakit? Kung mas matagal, mas mahalaga. Uulitin ko po, kung mas matagal kang pinaghihintay ng Lord para sa pangako niya, mas mahalaga. Ibig sabihin, mas malaki yung paghahanda ng Lord para sa'yo. First day pa lang po tayo. Nasa day 1 pa lang tayo. Illumination. Ibig sabihin, yung mga bagay na akala mo dati madilim lang, binibigyan ka ng hope ng Lord. Ang liwanag po, nagbibigay ng hope Nagbibigay ng pag-asa na hindi lang pala ako hanggang dito. May pag-asa ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may pangako ang Lord sa'yo. Pangalawa, after po ng liwanag, nagkaroon ng let there be light, magkaroon ng liwanag. Ang ginawa po ng Lord in the day 2, second day, separation. The process of purging. Pinaghiwalay niya ang tubig. Diba? Ang meron lang po nun tubig Tapos ang ginawa ng Lord, dinivide niya yung tubig, nagkaroon ngayon ng mga lupa. At minsan, sa buhay po natin, ito na yun May pangako ang Lord. Ito yung sinasabi ko kanina, kung kailan nagkaroon ng pangako ng Lord, parang doon humirap ang sitwasyon. Parang doon gumulo ang buhay. Parang doon nagkaroon ng, Lord, bakit ganito? Kung kailan ako nag-serve sa'yo, saka nagkaroon ng ganito sa pamilya ko. Diba? At minsan, ang sinisisi po natin kaaway. Kaaway. Kasi yung kaaway, ganito, ganyan. Pero minsan, yung mga pangit, feeling natin pangit sa buhay natin, yun lang po yung pagtatama ng Lord. Uulitin ko, may pangako ang Lord At yung pangako na yun, there will be a fulfillment. Pero bago yung fulfillment, kailangan niya muna tayong ayusin. Kailangan muna may pag-aayos. Kailangan muna may purification. Bakit? Tatandaan po natin, ang Lord po gusto niya tayo ay pure. Pag gagamitin tayo ng Lord, walang pwedeng gamitin ang Lord na hindi holy, na hindi pure. Kaya bago niya tayo gamitin, pinupurify niya tayo. Pinupurify niya tayo. Sabi po, and yun naman po, yung second quote, kung babalikan po natin, unang quote, promise quote. And after the promise quote, merong slave quote. Bakit? Si Joshua po, after niya na malaman yung dreams niya,
in 23, sabi po, they stripped Joseph of his robe. The ornate robe he was wearing, and they sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites. Ginawa ng mga kapatid niya, binenta siya. At ginawa alipin. Imagine, meron kang pangako ng Lord na lahat ng mga kapatid mo titingala sa'yo, tapos biglang after that, magiging alipin ka. Ang sakit. Ang sakit. Diba? And sabi pa po dito, so God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. And it was so good. God called the vault sky, and there was evening and there was morning the second day. On the second day, God separated the waters. Before God can build you, He has to break you. Uulitin ko po, bago tayo i-build ng Lord, kailangan muna nating ma-break. Joseph was stripped of his coat, sold, and betrayed. Imagine ang nagbenta sa kanya mga kapatid niya. Yun po yung pinakamasakit na pwedeng mangyari sa atin, yung betrayal. Yung tipong kasama mo, yung tipong akala mo hindi ka sasaktan, pero eventually, yun nga daw po yung pinakamasakit na pwedeng gawin ng isang tao sa iyo. Yung hindi mo inaasahan, yung tinuring mong kaibigan, kapatid, pero yun pa yung makakasakit sa iyo. Diba? Pero hindi hinayaan ni Joseph na because of that pain, because of naranasan niya, ay hindi niya makamit yung promise ng Lord. Bakit? Because sometimes God has to remove what you think is your identity. Minsan, kaya meron tayong purging kasi inaalis ng Lord sa atin yung akala natin identity natin. Nung una, akala natin hanggang dito na lang tayo. Nung una, ang akala natin, eto lang talaga tayo. Pero lahat yun, inaalis ng Lord. Lahat yun may tinatanggal ang Lord. Why? And ito po lagi nating tatandaan, in discipline, kasi nandito tayo, in day 2, nandun tayo sa pagdidisiplina. Inaayos tayo ng Lord. Sinasanctify niya tayo. Why? Kasi kailangan ready tayo para dun sa pangako niya. Ready tayo para dun sa fulfillment niya. And sabi dito, you cannot handle the prosperity of day 4 if you cannot handle the temptation of day 2. Paano po, sa day 2 sa day 2, sa quote 2 ni Joseph, hindi lang po siya naging slave. Nagkaroon din siya ng temptation. Paano? Kasi si Joseph, dito ko po nakita na si Joseph gwapo. Di ba merong babae na gustong may mangyari sa kanila. Di ba? Ganun kagwapo si Joseph na yung nilalapitan na. Kaya dito ko po nakita na yung meron po ako isang sumpa. Ang kagwapuhan pala isang sumpa. Na sa sobrang kagwapuhan, nandun yung temptation eh. Di ba? Kasi imagine, gustong i-tempt nung babae si Joseph. Di ba? At ano pong ginawa ni Joseph? Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo po siya. Tumakbo po si Joseph. At yung bagay na yon, yung word na yon tumakbo, gusto ko pong bigyan ng diin. Pwede naman, kasi si Joseph, prayerful man. Pwede niya pag-pray yan, i-rebuke niya yung babae. Pero ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Bakit? Kasi ano pong sabi ng salita ng Lord? Ang temptation po hindi natin kayang panalunan. Ang kailangan po natin, flee from it. Takbuhan natin. Kasi walang kahit sino man pong mananalo sa tukso. Kaya minsan, parang ang yabang-yabang natin, hindi. Kaya ko yan, pagpe-pray ko, magpa-fasting ako, ganito, ganyan. Kung alam mong mahina ka sa bagay na yan, takbuhan mo. Takbuhan mo. Di ba yun yung ginawa niya? Hindi niya ni-rebuke yung babae. Tumakbo siya. Di ba kasi minsan, the more na nilalabanan natin yung dapat tinatakbuhan natin, doon tayo nagfo-fall. At minsan, kung ano yung dapat na nilalabanan natin, yun naman yung tinatakbuhan natin. Yung pinaglalaban dapat natin, yung calling natin, yung pinaglalaban dapat natin, yung pagsuserve natin, pero yun yung tinatakbuhan natin.
Minsan baliktad po tayo eh. 'Di ba? Kaya uulitin ko po, pag may tukso, lumayo na po tayo. Lumayo na po tayo. Pag alam mong mahina ka sa bagay na yan, wag na nating labanan. Wag na nating labanan, lumayo na po tayo. At bakit kailangan natin maranasan itong mga trials na to? Sabi po dito, why? Kasi yung trials produces maturity. Kaya pala kailangan nating mahirapan kasi pinagmamature tayo ng Lord. Kaya pala kailangan nating masaktan para maging handa tayo for the prosperity of day 4. Para maging handa tayo para sa fulfillment ng Lord dun sa pangako niya sa atin. Purging leads to usefulness. Kaya pala tayo pinupurge ng Lord. Parang ganito po yan, ang ginto, para maging pure, dumadaan sa apoy. At sabi po, matitigil lang, pag ano ka daw po, goldsmith, malalaman lang daw po ng goldsmith na okay na yung ginto o yung ginagawa niya pag nakikita niya na yung sarili niya sa ginto. At ganun din po ang Lord. Makikita niya, pag nakita na ng ibang tao si Lord sa buhay natin, nandun na tayo sa purity. Nandun na tayo sa purification. At ano pa minsan tukso? Ang akala lang nating tukso yung nangyayari sa labas. Pero minsan yung tukso, ganito din po yan Ganito din po yan. May pangako ang Lord sa'yo. May word ang Lord sa'yo. You prayed for it. Binigyan ka ng word ng Lord. Ano ang tukso? Madaliin mo. May word ako ng Lord Gagawin ko na. May word ka ng Lord, but the question is, pinagagawa na ba ng Lord sa'yo yan? Naalala ko may kausap ako, may discipleship ako noon, kasi nagtanong siya, paano yun? May word naman ako ng Lord. Pero nung ginawa ko, parang nakita ko, parang hindi, biglang iba na yung word ng Lord. Sabi ko, imposible na ang word ng Lord sa'yo ganito in this moment. Tapos biglang out of nowhere, babaguhin ng Lord na, ay, hindi na pala yan yung papagawa ko sa'yo, anak. Hindi po na pabago-bago ang isip ng Lord. Yung word na binigay niya sa'yo ngayon, ayun pa din hanggang sa susunod. Unless you have fulfilled the word at may bago ng word ulit sa'yo ang Lord. Doon po yun magbabago. But without fulfillment, hindi pwedeng magbago ang salita ng word sa'yo, ng Lord sa'yo. Hindi po pwede yun. Ano pong nangyari? Bakit ganun? Sabi ko, baka kasi mamaya may word ang Lord sa'yo, pero wala pang go signal ang Lord. Kasi minsan, ito po yung tukso lalo na pag ang ganda ng pangako ng Lord, lalo na pag talagang sobrang laki ng pangako ng Lord sa'yo, minsan, may tendency po tayong madaliin. Ay, may pangako na ako ng Lord dahil meron ka ng courage kasi may word ang Lord sa'yo, minamadali mo. But the question is, tinanong ba natin sa Lord, Lord, anong dapat kong gawin? Kasi yes, may word ang Lord sa'yo, may vision, may dream na binigay ang Lord sa'yo, pero kasabay nun, dapat may instructions from the Lord. Bakit sabi ng salita ng Lord, fully obey and carefully following His instructions, and the promises and the blessings will accompany you. Kaya ka-accompany ng blessings kasi you fully obey and carefully follow instructions of the Lord. So yung promise ng Lord sa iyo, may kalaki po yung pagsunod. Ano ba yung instructions ng Lord? Huwag nating madaliin yung mga bagay na pine-prepare pa lang ng Lord. Sabi nga po, mas masarap yung bunga na nahinog sa tamang panahon kaysa sa nahinog sa pilit. Tama po ba? Many Christians, ito po, gusto nating many Christians do love God. Taas po ang kamay ng mahalang Lord. Ay, so yung iba lang po. Sabi po dito, many Christians do love God, but many does not have the fear of God anymore. Mahal natin ang Lord, pero wala na yung takot sa Lord. Pastor, paano yun? Ito po yung tinatawag nating hyper grace. Papatawarin naman ako ng Lord
Kahit ano namang gawin ko, papatawarin ako ng Lord. Ibabalik at ibabalik niya ako sa akin. Alam nating mahal tayo ng Diyos. Kaya minsan na nagiging lisensya natin para gumawa ng mali. Pero ano po yung nawala sa atin? In this generation, dahil tayo po ay na-open na sa grace, ang nawala sa atin, fear of God. Pastor, ano po yung fear of God? It is your reverence to God. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin mo, iisipin mo, nakalulugod ba to sa Diyos? Kasi nawala na yung takot na pag ginawa ko to, baka masaktan ng Lord. Nawala na yung takot na pag ginawa ko to, baka masaktan ng Lord. Nawala na po. Joseph had to go through hidden obedience. He resisted temptation not because of convenience, but because of conviction. Kaya siya nag-flee from temptation kasi may conviction siya. Ayokong madungisan ng pangalan ng Diyos ko. Nawala na yung ganong takot sa atin Na yes, lahat ng kasalanan papatawarin ng Lord. No doubt about that. Pero dahil alam mo at naranasan mo ang Lord sa buhay mo, dapat meron tayong takot na pag ginawa natin to, hindi tayo yung masisira. Ay, Kristiyano ka pa man din. Diba? Minsan hindi po minsan lagi, lalo na pag sinasabi natin Kristiyano tayo, tapos ang makikita sa Facebook page natin, mga Bible verses, tapos ang makikita sa buhay natin, pangit. Hindi maganda. Kaya maraming tao sa generation po ngayon, hindi na naniniwala sa church. Bakit? Dahil sa mga Kristiyano. Sabi nga po ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I don't like your Christians. Christ alone, napakaganda ng mga messages Ang ganda ng turo. Pero pagdating po sa atin, bumabagsak tayo. Bakit? Kasi nawala na yung reverence to the Lord. Na bago tayo gumalaw, lalo na nung nagsisimula ang Kristiyano, who can relate this, bago tayo kumilos, lalo na bagong ministry, bago tayo mag-ministry, magpe-pray muna tayo. Tapos pagpe-pray pa natin lahat ng instruments, mga TVs, mga cables, pero nung nasanay ka na sa ministry mo, nasanay ka na sa ginagawa natin, minsan hindi ka na nagpe-pray. Pagkapunta mo ng church, diretso ka na doon sa gagawin mo. Nawala na yung fear of the Lord. Bakit? Kasi dati po, pag hindi ka pure at pumasok ka sa templo ng Lord, patay ka. Ito po, temple ng Lord Dapat pagpasok pa lang po natin dito, nararanasan na natin yung presence ng Lord. Kasi pwede po pala yun, na ang ganda ng program ng church, pero wala yung Spirit ng Lord. Pwede po pala yun, na ang ganda ng nangyayari, pero wala na yung presensya ng Diyos. Pwede pala yun, na may natanggap kang pagpapala, pero hindi galing sa Diyos. Bakit? Kasi ang kaaway, lahat ibibigay sa iyo, mawala ka lang sa Lord. And that's temptation. Matagal mo nang pinagpipray, tapos biglang may opportunity. At sabi po ng mundo, when opportunity comes, grab it. Pero ito po yung dapat na isipin natin, when opportunity comes, pray for it. Kasi hindi lahat ng opportunity na nakikita mo, kailangan mong i-grab. The question is, Lord, para sa akin ba to? When God is removing now, He is doing to make room for what He wants to entrust you with later. Kung may inaalis ang Lord sa atin, He is just making a room para doon sa mga ipagkakatiwala niya pa sa'yo. Let God remove the things na hindi na pang long term. Kasi minsan, nagsisettle na lang tayo sa mga short term.
maganda to eh. 'Di ba? Na hindi natin alam na inaalis lang ng Lord yung mga pang short term kasi may ilalagay siya pang long term. He's making room for the weight of your calling. 'Di ba? Natatandaan po natin every calling may bigat eh. May bigat. Kapag hindi tayo naging handa, kakainin tayo ng calling natin. Aakyat sa ulo natin yung calling natin. Hindi na by function, but by position na tayo kumikilos. Diba? Magkaibang bagay po yun eh. Na kaya ka gumagawa kasi may position ka. Kaya ka gumagawa kasi alam mo doon ka ginagamit ng Lord. And that is, mahirap po, tama po ba? Mahirap yung may struggles, may persecutions, mahirap. At ang akala natin dati, pagtapos na tayo doon, nandun na tayo, purify na tayo ng Lord, tapos na tayo sa purging, ang kasunod na po, sarap. Di ba akala natin ganun eh? Day 3 comes. Kung nahirapan ka sa day 2, impyerno ang day 3. Si Joseph, slave siya nung day 2. Meron siyang slave coat. Pero nung day 3, ang meron na siya, prisoner coat. Hindi na lang siya alipin, nakakulong na siya. Napagbintangan siya. Bakit? Kasi tinakbuhan niya eh. Yung babae, natapakan ng ego. Ayaw mo sa akin kulong ka. Imagine this. Mahirap na maging alipin eh. Nakakulong pa kaya? Tapos balikan natin, day 1, may pangako ang Lord, may promise ang Lord, may word ang Lord sa'yo. Tapos yung nararanasan mo, Lord, asan yung pangako mo dito? Minsan may ganun tayo eh. Diba? Lord, sabi mo, pauunlarin mo yung buhay ko. Lord, sabi mo, 2025 overflowing. Pero bakit ganito yung mga nangyayari sa buhay ko? Lord, sabi mo overflowing, yun yung dineclare natin since day 1 ng 2025. Sino mag-aakala na mawawala yung nanay ko? And yun po yung sinasabi, every time na maalala ko yung mother ko, tinanong ako ni Pastor B, nung nawala si mama mo, did you doubt God? Sabi ko, hindi. Pero nung binabalikan ko, may mga glimpse na parang, Lord, pastor mo ko. Parang gusto kong magmakaawa sa Lord. Ngayon po parang nakakatawa lang isipin, pero talagang out of desperation, sinabi ko yun sa Lord sa prayer ko, Lord, pastor mo ko. Hindi ba pwedeng pagbigyan mo ko? Pero dumating ako sa prayer, Lord, kung talagang kukunin mo na si mama, ihanda mo yung buong pamilya ko. Ihanda mo yung buong pamilya ko. Bakit? Kasi in day 3, nandun na yung formation. Una, nandun yung purging sa day 2. Tinutunaw tayo ng Lord. Bakit? Kailangan muna nating mawasak bago niya tayo i-form. Kailangan muna nating matunaw bago niya tayo i-form dun sa final design natin. Sabi po, developing in the dark. Na akala mo you're just in the dark. No, dinedevelop ka lang ng Lord. Alam po ba natin sa kwento ni Joseph, 2 beses sinabi ng Lord, sa 2 beses na sinabi ng Lord na I am with you, God is with you. Hindi, yes, day 1 to day 4, kasama niya ang Lord. Pero yung sinabi ng Lord na God is with you, sinabi niya sa buhay ni Joseph in day 2 at day 3. Bakit kaya? Kasi in day 2 and day 3, lalo na sa day 3, you will doubt God. Magda-doubt ka sa Lord. Kasi sa lahat ng pangako ng Lord, tapos ang mangyayari, ito, ang mangyayari parang impyerno, you will doubt God. Kaya merong encouragement ang Lord sa kanya, kasama mo ako. Kasama mo ako. At ganun tayo ini-encourage ng Lord. On day 3, dry land appeared. Seeds started growing. Sa day 3 po nagkaroon ng seeds na lumalago. But growth, yung growth po dito, hindi agad kita.
Hindi agad nakikita yung promises ng Lord. Pero nararamdaman mo na siya. Joseph was in prison, alone, forgotten. But the Bible says, the Lord was with him. Kasama niya ang Diyos. The Lord was with him in the worst places. Why? Because those are the moments when you're mostly likely to doubt God. When you lose the feeling, don't lose the reverence. Don't lose that. Keep your fear of God intact. God is developing you in the dark. Kapag wala ka ng nararamdamang emosyon, keep your reverence. At siguro ilan po dito, may pangako ang Lord sa kanya. May pangarap siya dati na nawala na. Na na-abort na. And sabi, want your dream to live again? Serve someone else's dream. Balikan po natin si Joseph. Si Joseph may pangako. Ito yung pangako ng Lord sa kanya. Ito yung dream ng Lord sa kanya. Pero hindi agad nang nangyari. Anong ginawa niya ng day 3? Nasa kulungan po siya right time. Ulitin ko po, bibigyan ko ng diin, nasa kulungan siya. Nasa kulungan siya. Pero anong ginawa niya? Nag-interpret siya ng dream ng cupbearer ng hari. Nag-serve pa rin siya. At minsan, eto pong day 3 natin, sa day 3 natin, sinusubok yung service natin sa Lord. Imagine, si Joseph interpreted the cupbearer and baker's dream. He served in pain, unoffended. He gave not what he had, but what. Minsan kasi akala natin, di ba maririnig natin, hindi mo kayang ibigay yung bagay na wala ka. Pero kung babalikan naman po natin sa salita ng Lord, lahat naman ng meron tayo, wala naman talaga tayo. Lahat yun galing sa Lord. Kaya ang ibinibigay natin, hindi kung ano yung meron tayo. Ang ibinibigay natin kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ng Lord. The difference, day 3 na eh. Feeling natin, ang bilis na ng day 4. Kinabukasan na yun eh. Pero minsan, yung difference na yun, parang ang tagal-tagal. Bakit? Kasi nahihirapan tayo eh. Kasi nasasaktan tayo. Imagine, si Joseph na binigyan ng dream. Dahil lang doon sa dream na yun, kung hindi niya siguro sinabi sa mga kapatid niya, hindi siya binenta. At kung hindi siya binenta, naging alipin, hindi niya tinakbuhan yung babae, hindi siya nakulong. Pero lahat ng ito nangyari for a certain reason. Bakit? Kasi hindi niya binitawan yung dream na binigay sa kanya ng Lord. The difference between day 3 and day 4 is your service to God. Na kahit masakit na kahit sobrang hirap na, magsuserve ka pa rin sa Lord. Na kahit na parang ang layo pa, Lord eh. Pero magsuserve ka pa rin sa Lord. Balikan natin si Jesus. Si Jesus. Nung pinako na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, may isa po siyang kasama doon na sabi, Lord, isama mo ako sa iyong kaharian. Kung si Jesus, hindi siya si Jesus, teka lang, nasasaktan ako dito, tapos ipagpe-pray pa kita ng salvation prayer. Nahihirapan na ako dito, tapos sasama ka pa sa akin. Pero hindi eh. Ginawa pa rin ni Jesus yung pagsaserve niya sa God the Father. Imagine, na-betrayed si Jesus ng disciple niya. Iniiwan siya ng mga disciple niya. Physically, nasasaktan siya. Paano ko nasabing physically nasasaktan siya? Kasi yung flesh, lumabas eh. Sinabi niya, Lord, pwede mo bang alisin sa akin tong cup na to? Diba? Yung flesh lumabas eh. Bakit? Sobra na siyang nasasaktan emotionally, physically. Masakit. But still, He served. Kaya wag nating gamitin yung sakit as an excuse para hindi tayo mag-serve sa Lord. Pastor, sobrang sakit na eh. Parang ayoko na mag-church.
Pero yung pain na yun yung magpo-form sa atin eh. Sino dito yung magsasabi, kaya siya nandyan sa kinaroroonan niya kasi hindi siya nasaktan? Lahat tayo dumaan sa sakit. But the question is, paano tayo magre-respond? Ito po yung lagi kong sinasabi. We cannot control what is happening around us. Hindi natin kayang kontrolin yung sitwasyon ng buhay natin. Pero anong kaya natin kontrolin? Yung response natin. How we will respond. Magsaserve ka pa rin ba sa Lord kahit sobrang sakit na? Magsaserve ka pa rin ba sa Lord kahit sobrang hirap na? Magsaserve ka pa rin ba sa Lord kahit na lahat ng nakikita mo sa paligid mo pangit? Pero tatandaan po natin, day 3, matatapos din yan. And day 4 will come. And what is day 4? Completion. The word comes to pass. Yung day 1 nagkaroon ng word at day 4 pa lang mangyayari yung word ng Lord. Let there be light, pero walang stars, moon, and sun nung day 4 ginawa. And that's completion. At tatandaan po natin, hindi ka pwedeng tumalon from day 1 to day 4. You need to go through day 2 and day 3. Kahit sobrang hirap niya, kahit sobrang sakit niya. Why? Kasi you need to be pure. You need to be formed. Kasi pag hindi ka nagpadisiplina sa Lord, pag hindi ka hinulma ng Diyos, masasayang. Pwede ka naman pagpalain ng Lord ngayon eh. Yung matagal mo nang pinagpe-pray, pwede namang ibigay ng Lord sa iyo yun ngayon. But the question is, are you ready? Handa ka ba? Handa ka ba? Pwede tayong bigyan ng Lord ng yung goal natin na 1,000 members. Pwede, next Sunday meron na eh. The question is, saan natin ilalagay? Kasya po ba ang 1,000 dito? Kaya hindi pa binibigay ng Lord. Kasi inihahanda pa ng Lord yung paglalagyan ng 1,000. That is why we are praying for a land na paglilipatan ng gawain ng Lord. Kasi dito hindi natin kaya yun. Yun po yung sinasabi na before yung completion, may forming. Finally, day 4, the sun, moon, stars appeared. Light was declared, now visible. Yung light na dineclare nung day 1, ngayon ay visible na nung day 4. Joseph was promoted kasi nag-serve siya eh. Na kahit nasa kulungan siya, nag-serve siya. Alam niya yung purpose niya eh. At kahit saan mo siya dalhin, yung purpose niya, alam niya. Yung pagsuserve niya, alam niya. Kaya yun lang yung ginawa niya. Kahit nasa kulungan ako, magsuserve ako sa iyo, Lord. At dahil doon sa ginawa niya, nag-interpret siya ng dream ng cupbearer. Yung cupbearer, sinabi siya sa hari. Ngayon, pre-nomote siya. Ibig sabihin, in your day 3, maaring nasa day 3 ka ngayon, ang gusto lang mangyari sa iyo ng Lord, mag-serve ka. Mag-serve ka through the pain, through the difficulties. Bakit? Kasi darating yung completion ng pangako ng Lord sa iyo. All the pain will make sense. Every quote had a purpose. Ano yung destiny quote? Ngayon tapos na siya dun sa prisoner quote. Ang sinuot na sa kanya, destiny quote. The robes of royalty. Imagine, kung sa day 2 niya at day 3 niya, nagpatalo siya, binitawan niya yung pangako ng Lord. Baka hindi nangyari yung day 4. Kung iniisip niya lang nasa kulungan ako, tapos mag-i-interpret pa ako ng dreams, tutulong pa ako para sa dreams ng iba, yung dreams ko nga hindi ko pa na-fulfill. Minsan para ma-fulfill yung dreams mo, kailangan mo munang mag-serve sa fulfillment ng dreams ng iba. Ulitin ko po minsan para ma-fulfill yung personal dreams mo para sa Lord, kailangan mo munang mag-serve para sa fulfillment ng dreams ng iba. At doon mo makikita, Lord, kumikilos ka. In Psalms 105 verse 19, until the time that His word comes to pass, the word of the Lord
tested him. Ito, sinasabi na sa Psalms, bago pa pala mangyari, mag-come to pass yung word ng Lord, the word of the Lord tested him. Kaya normal palang masaktan. Sabi mo sa katabi mo, normal masaktan. Kasama yan sa buhay. Sabi nga sa isang movie na napanood ko, kailangan niyang masaktan para alam nating buhay pa siya. Kasi pag hindi ka na nasasaktan, baka hindi ka na buhay. Everything Joseph went through, family betrayal, slavery, false accusation, was part of divine process. On this day, what was in the darkness becomes visible. Ano yung meron sa'yo na parang feeling mo hirap ka na? The Lord is just testing you. The Lord is just forming you. Before the word comes to pass, the word will test you. Sabi po dyan. So don't judge God based on one ingredient of your life. Ito po yung sinasabi ni Pastor Dennis, yung cake. Na minsan yung one slice of cake, hindi yun yung magde-define sa whole slice of cake. Pero gusto ko pong bigyan ng another representation. Yung cake po masarap. Sino dito mahilig sa cake? Matamis man yan, okay lang, ganito. Sino po mahilig sa cake? Taas ang kamay. Di ba? Masarap po ba ang cake? Masarap. Di ba? Masarap po yung cake. Pero bago siya maging cake, ano po mga ingredients niya? Asukal, baking powder, harina, mga ganyan, tama po ba? Pag tinikman mo yon as is, yung asukal, medyo lasang cake, matamis. Pero yung baking soda, tikman mo. Mapait. Mapakla. Di ba hindi masarap? At minsan ganun po yung buhay. If titingnan mo lang siya individually, may bitterness. Pero yung result, yung after that, pag dumaan na sa proseso, pag dumaan na sa pagkilos, doon mo makikita ang sarap ng cake. At ganun din po yung buhay. Kung titingnan lang natin yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin, madi-discourage tayo. Pero hindi yan yung final result eh. Hindi yan yung pinangako ng Lord sa'yo. Ang pinangako ng Lord sa'yo, masaganang buhay. Kaya kung ang nararanasan mo ngayon, mahirap, kung ang nararanasan mo parang bitterness, kung ang nararanasan mo parang ang sakit-sakit na, ibig sabihin lang, hindi pa tapos ang Lord sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Lord sa'yo. What the enemy meant for evil, God meant it for good. Nung akala ng kaaway, nagtatagumpay na siya sa buhay mo kasi nasasaktan ka na, nahihirapan ka na. Hindi, ang sabi ng Lord, hindi, kasama yan sa plano ko. Nung akala ng kaaway, nagtagumpay na siya sa buhay ni Jesus, yes, napakulong ko si Jesus. Yes, mapapako sa krus si Jesus. Pero hindi alam ng kaaway, kasama pala yon sa pangako ng Lord para maligtas tayo. Kung hindi kumilos ang kaaway, kung hindi siya inano ni Judas, hindi siya tinaksel ni Judas, kung walang Barnabas na kapalit ni Jesus, walang kaligtasan. So ano po yung magiging response natin? Fulfill your calling. Fulfill your calling. Nasa ang day ka man, day 1 nagkaroon, ngayon ka lang binigyan ng Lord ng word. Day 2, nandun ka na sa dinidisiplina ka ng Lord, pinupurify ka ng Lord. Nasa day 3 ka man, na grabe na yung hirap, grabe na yung pagsubok, na parang gusto mo na lang sumuko. Fulfill your calling. Fulfill your calling. Kung ano man yung pinagagawa ng Lord sa'yo, yun yung gagawin natin. Yun din po yung lagi kong sinasabi. Ano bang pinagagawa ng Lord sa'yo? Saan ka ba nilalagay ng Lord? At gawin mo lang yan at magugulat ka na lang. Ipoprosper ka ng Lord. Ang prosperity ng Lord, hindi limited kung nasaan ka man. Hindi ka, kasi
tatandaan po natin, ang kasagutan ng Lord, iba sa kasagutan sa bawat isa. Maring sa akin, ito yung sagot ng Lord, pero sa iyo hindi ganun. Kaya don't compare your life to someone else's life. Don't compare your day, don't compare other people's day 4 in your day 1, day 2 or day 3. Magkakaibang day tayo. Diba? Minsan siya nandun na sa striving, pero ikaw nandun ka pa sa pagpapaayos. Uulitin ko po, mas matagal, mas mahalaga. Kaya wag natin mamadaliin yung may perfect timing ang Lord. I believe God is developing His best in the dark. So don't skip the prison. Don't waste your pain. Don't abandon the promise. If we survive this process, we will wear the coat of destiny. Let's declare together, Lord, I will not give up in the dark. What God showed me in the light, it will appear. Dito ko po tatapusin. Just give me few minutes. Few minutes lang po. Ito pong nakikita nyo ngayon. Ang ganda po, no? Magagandang ilaw, magagandang instruments, magagandang tugtugan. Sa live po natin, kung babalikan nyo, way back, nung nag-i-start ang church, iba ang tunog sa tunog ngayon. Bago mangyari itong mga pangyayari, bago tayo makalipat dito sa building na to, dumaan din ang church sa day 1, day 2, day 3, bago yung promise ng Lord. Day 1, may promise ang Lord. May promise ang Lord sa church. Day 2, nangyari. Nagkaroon ng purification, nagkaroon ng separation. Hindi ko na po bibigyan ng day in pa. Nagkaroon ng separation. Kasi bakit? Hindi ibig sabihin mali yung isa, kaya nag-separate. Kasi may inaayos ang Lord. Na because of those separation, mas kumilos ang Diyos. Mas gumanda yung nangyari. And after the separation, was formation. Pinorma ng Lord. And dun sa formation na yon, sabi ko nga po sa inyo, impyerno. Hindi madali, masakit. Naranasan po namin na yung 3.5 na renta, hirap kaming bunuin. 3,500 po monthly rent. And now, here we are in this 64,000 monthly rent. Pero ang Lord kahit kailan hindi nagkulang. I just want to appreciate those leaders that stayed in the church even in the darkest time. Kasi kung lahat umalis, hindi natin mararanasan to ngayon. That is why, yung paghihirap mo noon, hindi nawalang kabuluhan. Yung sakit na naramdaman mo noon, hindi nawalan ng kabuluhan. Why? You are seeing God's promise dun sa mga nauna sa church. And now, sabi ko nga kanina, once yung fulfillment dun sa unang promise ng Lord okay na, may another word ang Lord. And yun yung binibigay ng Lord sa church ngayon. Anong word ng Lord sa ating Pastor Dennis? There will be an overflow. There will be an acceleration. There will be a shift from one level to another. And right now, wala pa tayo sa day 4. Maybe we are day 2, day 3, inaayos ng Lord. But ang sabi lang ng Lord, serve through pain. Serve through difficulties. Why? Because day 4 will come. Yung pangako ng Lord, yung word ng Lord, it will come to pass. And I just want to encourage each and everyone na walang maiiwan sa atin. Walang maiiwan. Once na nakita na natin, naging visible na yung word ng Lord, I pray na lahat tayo nandito pa rin.
May nagtanong po sa akin, bakit kahit mahirap na hindi ka umalis ng church, Pastor Axel? Nung nag-separate, bakit hindi ka sumama sa kabila? Mas close mo yung kabila. Sila yung nagpalaki sa'yo, sila yung nag-alaga sa'yo. Why? Kasi may word ako ng Lord, anak, stay. Nung nag-stay ako, kasi akala natin pag nag-obey tayo sa Lord, masarap na. Nung nag-stay ako, akala ko okay na. Tapos biglang, ba't parang gumulo? Nagkaroon pa po ako ng mindset noon na, ba't parang mas pinagpapala sila? Dapat ba sumama ako? Dapat ba sumunod ako? Pero hindi, may word ang Lord. At sabi ng Lord, serve through pain. Kahit masakit, kahit mahirap, nag-serve ako sa Lord. I honor my pastors, I honor my leaders. Hindi ko na tinignan yung pangit na meron sa amin lahat. Tinignan ko na lang, Lord, ito yung word mo sa akin eh. At sinabi ko doon po sa kausap ko, kasi ayokong dumating sa time na ginagawa na ng Lord yung pangako niya sa church, pero wala na ako sa church. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, give me strength na makita ko ano yung pinangako mo sa Cavite. Na Lord, maging part ako doon sa pangako mo sa Cavite. Na masasabi ko, Lord, I was there and right now, I'm still here serving you. Kaya kahit sobrang sakit, sige po, palakpakan natin ang Lord. Kaya kahit sobrang sakit, sobrang hirap ng pinagdaraanan natin, huwag mong susukuan yung pangako ng Lord sa'yo. Huwag mong susukuan yung salita ng Lord sa'yo. The word of the Lord will come to pass. And magugulat ka na lang, Lord, I am here sa pangako mo sa akin.